Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po naman batiin bago tayo magsimula si Sister Janine. Happy birthday sa iyo kapatid. Nakikiselebrate kami sa iyong kaarawan ngayon. At hello po sa mga kasama natin sa Canada, mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyo sa inyong pagsubaybay dito sa ating devotions araw-araw. Natuloy po natin yung ating pangalawa sa huli na talakayan patungkol po sa prayer, moving the hand of God. Again, yung panalangin po ay, ito po ay hinahawakan natin yung kamay ng Diyos at sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, kumilos ka sa buhay ko ngayon. Now, sa devotion po natin ngayon, ito po ay particularly patungkol sa mga taong, kumbaga, tumalikod muna sa Panginoon. No? Tinatawag kasi nilang backslider. Controversial din yan. Mayroon ba talagang Kristiyanong backslider? Pero hindi natin tatalakayin yung mga ganong issues. So pag sinabi lang nating backslider para sa devotion na to, no, yun yung mga taong hindi muna nag-church, hindi muna alam niya sa sarili niya ang church ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo pero hindi siya parte ng kahit saang mga churches. Ito yung mga taong hindi muna walang interest sa Panginoon, walang interest sa pagbabasa ng Bible, walang interest sa mga bagay na patungkol sa Panginoong Jesucristo. Pwedeng nanghina, nanlupaypay, pwedeng na-stumble, or pwedeng mas pinili na lang nila yung landas na malayo sa Panginoon. Now, yung panalangin na hinihingi ng Diyos sa mga taong nasa ganong sitwasyon ay manumbalik sa Kanya. Panalangin ng pagsisisi, panalangin ng muling pagbalik sa ating Diyos. Now, ito po yung talata na aralin natin ngayong umaga, Jeremiah 29:12. Sabi po rito, Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. So mga kapatid, no, wala naman talagang kabuluhan ng buhay apart from the Lord. So kung ikaw yung tipo ng tao na gustong bumalik na sa Panginoon, at alam mo sa sarili mo, there's no meaning in life apart from the Lord at gusto mo nang bumalik sa Kanya, this verse is for you. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. At kayo tatawag sa akin at kayo lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. Now, sabi po sa Biblia, God disciplines those whom He loves. Yung mga mahal po ng Diyos, sila po ay dinidisiplina ng Diyos. Kaya po kung ikaw ay totoong anak ng Diyos at tumalikod ka sa Kanya, for whatever reasons, kinalimutan mo na siya, nandun ka sa ibang landas na malayo sa Diyos. Tandaan mo kapatid, pag dumanas ka ng pagdidisiplina ng Diyos, yung hindi maayos-ayos yung buhay mo, kahit anong gawin mong pagsasaayos ng buhay mo, disiplina ng Diyos yon. At kaya ka dinidisiplina ng Panginoon, kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon kasi mahal niya tayo. God disciplines those whom He loves. Now, nasa ano po yan? Hebreo at maraming talata sa Biblia. Now, dito po sa Jeremiah na inaaral po natin, yung sinulatan po ng Jeremiah 29, yung mga taong tumalikod sa Diyos, nag-backslide, so to speak, no? Sila yung mga taong nagkaroon ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan maliban sa tunay na Diyos. Kaya ang ginawa sa kanila ng Diyos, dinisiplina sila, pinalaya sila sa sarili nilang bansa at dinala sila sa mga Babylonians. Doon sila ginawang mga bihag. Kaya makikita niyo po rito sa Jeremiah chapter 29, a letter to the exiles. Ito po ay liham para doon sa mga taong pinalayas sa sarili nilang bansa sapagkat sila ay nag-backslide. No? Pinili nila iba't ibang mga Diyos-Diyosan, pinalayas sila sa sarili nilang bansa at naging bihag sila sa Babylonia. Now, dito po sa Jeremiah 29, kung saan matatagpuan natin yung talata natin, dito po natin makikita na bagamat yung kanyang sariling bayan ay dumanas ng pagdisiplina dahil nag-backslide sila, tinalikuran nila yung Diyos at sumamba sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, pinakita pa rin dito yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Dinidisiplina sila kasi mahal sila ng Diyos. So, ayun po yung una nating katuruan, God disciplines those whom He loves. Kung ikaw man ay nasa exile ngayon, kung ikaw man ay pilit mong inaayos yung buhay mo, hindi mo maayos-ayos, salamat sa Panginoon. Kasi yun yung kadahilanan kung bakit masasabi mo sa sarili mo, Lord, kailangan talaga kita sa buhay ko. I cannot fix my own life. I need you to fix my life. Pangalawang katuruan po,
God's plan is not to harm you, but to bless you and give you a future. Familiar po ba sa inyo yung Jeremiah 29:12? Yung naunang verse po rito, yun po yung verse 11. Kaya sabi po rito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ito pong mga talatang ito ay pinakaunang ibinigay ito sa mga taong tumalikod sa Diyos, mga nag-backslide at sinasabi ng Diyos sa kanila. Kaya ka dumadanas ng pagdidisiplina, ng hirap sa ibang bansa, sa ilalim ng mga Babylonians. Kasi gusto ka kayong manumbalik sa akin. Pero hindi ko kayo totaling pinabayaan. "For I know the plans I have for you," declares the Lord. Yung plano niya, not to harm you, but to give you hope and a future. Kaya mga kapatid, no, huwag natin kailanman isipin na kung nasa exile man tayo, kung ang daming nangyayaring mali sa buhay natin, hindi dahil ang Diyos ay may masamang plano sa atin, kundi dinidisiplina niya tayo upang tayo manumbalik sa Kanya. At sinasabi niya sa atin, ang plano ko sa iyo mas maganda kaysa sa plano mo sa sarili mo. Minsan tumatalikod tayo sa Diyos kasi akala natin, minsan mas maganda yung diskarte natin kaysa sa diskarte ng Diyos. Lord, puro sa inyo, puro malilinis eh. Alam niyo yun? Puro matuwid na daan. Gusto ko naman ng baluktot na daan, kikita ako rito. Uunlad ako rito. Sasaya ako dito. Gusto ko yung lust of the flesh, pride of life. Gusto ko yung lust of the eyes. Dito masarap, maganda, nasasatisfy ako. Pero sasabihin ng Diyos sa'yo, I know what is best. I know the plans I have for you, not to harm you, but to bless you, to prosper you, and to give you hope and a future. Pangatlong katuruan po natin ngayon, God wants you to turn around and come back to Him. Gusto po ng Diyos na tayo manumbalik. Yung turn around po, ang ibig sabihin nito, U-turn eh. Papunta ka sa landas ng kapahamakan, kailangan mo na mag-U-turn. Turn around. Ang tawag po niyan sa Bible, repentance. Pagsisisi. Yung nalaman mo sa sarili mo na mali ang landas na mga pinipili mo, nung nalaman mo sa sarili mo na-realize mo na papunta ka sa kapahamakan dahil sa mga maling decisions na ginagawa natin apart from the Lord, repentance ang tawag doon kapag ikaw ay tumalikod sa mga maling landas at mga maling desisyon sa iyong buhay. Turn around, repent. Yan po yung gusto ng Diyos sa atin. God wants you to turn around and come back to Him. Sabi po rito sa verse 12, "Then you will call on me." Pag nandun ka na sa disiplina ng Diyos sa ibang bayan, at dahil pinili mong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nagresulta iyon sa buhay na masalimuot. At that time, you will call on me. Lalapit ka. You will call on me, tatawag ka sa akin, and come and pray to me, and don't worry, I will listen to you. Napakaganda po ng mensahe, no? Itong Jeremiah 29 po, ito ay mensahe ng Diyos sa mga nag-backslide ng mga Israelita na dumadanas ng pagdidisiplina. Napakagandang mensahe, no? "I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you hope in a future. Then you will call on me and come and pray, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Hahanapin niyo ako, matatagpuan niyo ako kung hanapin niyo ako ng buong puso. So God wants you to turn around and come back to Him. Kapatid, kung ikaw ito, now is the time to turn to the Lord. Now is the time to repent. Kaya napapasama ang buhay ng isang tao because of the many, series of wrong decisions. Kapag ang mga maling desisyon nagpatong-patong, mauuwi yan sa buhay na isang trahedya. Pero pag nasa Panginoon ka, yung paglapit mo pa lang sa Panginoon, yan yung pinakaumpisa sa mga marami mong desisyon na tama. Pinaka-pundasyon natin si Lord. Yung paglapit mo sa Kanya, that's the beginning of your new life. Now, bilang application po sa mga talatang ito, number 1, do not waste your life. Kapag po ginastos natin, we spend our lives apart from the Lord, that's already a tragedy. That's a waste of life. Sa totoo po niyan, wala naman talagang kabuluhan ng buhay kung hindi mo siya gagamitin para sa Panginoon. We will do our best. We will try our best to make our lives better, our lives meaningful.
Pero it will never be enough. Bakit? Ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay natin yung Diyos lamang. At nararapat lamang tayong bumalik sa Kanya at hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay sa Kanya. Don't waste your life. Sayang ang buhay. YOLO, di ba? You only live once. Sinayang mo pa. Gamitin mo na sa Panginoon. Pangalawa po, trust that God knows what is best for you. Napakahalaga po nung salitang knows Yung alam ng Diyos. Tingnan niyo po yung mga talata natin dito sa verse 11. Sabi dito, for I know the plans I have for you. Yung Diyos, siya yung nakakaalam ng plano niya para sa atin. Hindi po yung sarili nating diskarte, sarili nating plano, sarili nating kaalaman. Hanggat tayo ay ma-pride, hanggat tayo ay nangingibabaw sa ating buhay, at hindi nagiging Panginoon si Jesus ng ating buhay, talagang mapapariwara lamang tayo, mga kapatid. So it's just wasting our lives, Sinasayang lang natin yung ating mga buhay. Kailangan po natin bumalik sa plano ng Diyos sa atin. Sabi niya, for I know the plans I have for you. Kapatid, kung ikaw man sa ganitong klase ng pamumuhay, kagaya ng mga Israelita nung unang panahon, tandaan po natin, bumalik lang tayo sa Diyos kasi yung Diyos ang may plano sa atin. Huwag na tayong mag-imbento pa ng sarili nating plano. Huwag na tayong mag-imbento pa ng sarili nating purpose and meaning sa buhay na ito. Kasi yung Diyos meron ng meaning, meron ng purpose, meron ng plano. Kailangan lang natin bumalik sa Kanya at sabihin, Lord, yung plano nyo, gusto kong tuparin. Yung pinapagawa niyo sa akin, gusto kong gawin. Yung kagustuhan niya sa akin, yun din yung gusto kong gustuhin. Trust that God knows what is best for us. At sabi po rito sa mga talata, yung plano niya is to prosper us, not to harm us. Kaya minsan, merong disiplina, didisiplinahin tayo ng Diyos Pero kailanman, wag nating isipin na yung disiplina ng Diyos parusa sa atin na para bang, kung anak tayo ng Diyos, disiplina ang tawag doon. Ang purpose ng disiplina, ibalik tayo sa Diyos. Ibalik tayo sa plano ng Diyos. At kailanman yung plano ng Diyos, hindi para saktan lang tayo for the sake na masaktan tayo. Ang gusto ng Diyos, masaktan tayo o masasaktan, pero dapat maibalik tayo sa Kanya. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. So tandaan po natin, alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa niya para sa atin. May mas maganda siyang plano kaysa sa plano natin. Mas maganda yung diskarte ng Diyos, mas magaling siya kaysa sa atin. Number 3 po, repent, pray, and come back to God's fatherly love. Kailangan po nating magsisi, manalangin, sabi nga po rito sa talata natin, at kayo'y tatawag sa akin. Tumawag po tayo sa Diyos. Now is the right time to call on the name of the Lord. At kayo'y lalapit. Ngayon yung panahon na lumapit tayo sa Panginoon. Magsuko muli ng ating buhay sa Kanya. Let's recommit our lives to Him. At sabi dito, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. Diringgin po tayo ng ating Diyos. Yung Diyos po natin, He is a Father at nag-aantay po siya sa atin kung paano nag-aantay yung Father dun sa istorya ng Panginoong Jesucristo, patungkol sa prodigal son. Inaantay niya yung anak niya na manumbalik sa Kanya. So let's repent, pray, and come back to God's fatherly love. Now, para naman po sa ating discussion, why is God the only option to have a meaningful life? Bakit yung Diyos lamang at wala nang iba pa? Wala nang iba pang option, wala nang iba pagpipilian. Diyos lang. Bakit Diyos lang yung kaparaanan upang tayo magkaroon ng makabuluhang buhay? Ito po ay discuss natin sa ating mga discussion groups at ito naman po ang ating isama sa panalangin. Father, forgive me for choosing a path far away from you. Forgive me for choosing evil, pride, and lust over my life under your care. Lord, ang ganda ng plano nyo. Forgive me, Lord God. Mas pinili ko pa yung plano ko. I admit that I have become a prodigal child to you. Right now, I repent. I'm turning away from my sins. I come back to you. I commit my life to you. Thank you for your love and grace. You still receive me as your child.
From now on, Lord, grant me the grace that I may follow you completely. I ask this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. At wag po natin kalimutan na ibahagi po ang devotion natin na ito sa mahal natin sa buhay at mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga tumalikod sa Panginoon, na ipinagpipray natin na manumbalik sa Kanya. Nawa itong devotion na ito ay gamitin ng Panginoon para maraming tao ang manumbalik sa ating Panginoon. Magkita-kita tayo muli bukas 5:00 ng umaga dito sa ating daily devotion.